Naging mainit nga na usapin ang kontrobersyang ito sa mundo ng social media at pati na rin sa buong bansa. Isang nakakagulat na pahayag ang binitawan ng dating unang ginang na si Imelda laban sa kanyang anak na si Pangulong Kuting ng Norte Jr. Sa gitna ng mga isyong kinakarap ng administrasyon, tumistigo na umano si Imelda at isiniwalat ang umano'y pagkakasangkot ni Presidente Kuting ng Norte Jr. sa maling paggamit ng pondo ng kaban ng bayan. Ayon sa mga ulat, ibinahagi ni Imelda ang mga detalye ukol sa umano'y pagkamal ng yaman na nagmula sa kaban ng bayan. Ang kanyang testimonya ay nagdulot ng matinding ingay sa pampulitikang arena, lalo't maraming taon siyang itinuring na matatag at taga-suporta ng kanilang pamilya. Ang naturang pagsisiwalat ay tinuturing na isang malaking dagok sa imahe ni Presidente Kuting ng Norte at ng kanyang administrasyon. Maraming taga-suporta at kritiko ang naniniwala ng desisyon ni Imelda na magsalita ay dulot ng umano'y kahihiyang dulot ng kaliwat ka ng akusasyon ng korupsyon laban sa administrasyon. Ayon sa ilang malalapit na pamilya ni Kuting, tila napuno na si Imelda sa mga kaganapan at piniling isiwalat ng kanyang nalalaman upang maligtas ang natitirang pang integridad at kanilang pangalan. Habang patuloy na umiigting ang mga kontrobersya, tumitindi rin ang pananawagan ng mga mamamayan na magsagawa ng masusing investigasyon sa administrasyon ni Presidente Kuting ng Norte. Ang pahayag ni Imelda ay lalo pang nagpapalala sa mga usapin ng accountability at transparency sa pamahalaan. Sa kabila nito, nananatili pa rin tahimik ang kampo ng Pangulo ukol sa isyong ito. Marami ang nag-aabang sa kanyang opisyal na pahayag, lalo na ang akusasyon ay nagmula mismo sa loob ng kanyang pamilya. Ang kontrobersyang ito ay dulot ng matinding pagkabahala sa publiko habang ang iba ay humihiling ng agarang aksyon mula sa mga kinaukulan. Ang ilan naman ay nanatiling maingat, hinihintay ang mga konkretong ebidensya na magpapatunay sa mga aligasyon. Ang pagsisiwalat ni Imelda ay nag-iwan ng malaking tanong: paano haharapin ni Presidente Kuting ng Norte ang pinakamatinding hamon na ito na nagmula mismo sa loob ng kanyang sariling pamilya? Habang hindi pa malinaw ang kasagutan, malinaw na ang pangyayaring ito ay mag-iwan ng bakas sa kasaysayan ng politika ng bansa. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin nyo na lamang ang buong video at salamat na rin sa buong mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel ay mag-subscribe ka na para lagi kang maging updated sa ating mga bagong uploads para araw-araw. At huwag din kakalimutang i-like at i-share ang ating mga videos. Muli po maraming salamat and God bless. Naisahan ni BP Sara syempre matalino to si BP Sara, alam mo naman yan si BBM. Sabi nga ni PRRD, weak yan So naisahan. O bakit? Mamaya pag-uusapan natin. At pangatlo, BBM, inamin. Inamin na nga ba na addict siya? Siya ay lulong sa droga? Inamin na? Pag-uusapan natin yan. So, hindi na po natin pagtatagalin Dediretso na po tayo agad sa topic. Ito. Tingnan natin Ito po ay nakuha ko po sa Facebook po ni Jimmy Bondok. At ako'y sa tingin ko hindi naman sinungaling to si Jimmy Bondok. Sa katunayan matinupong tao ito. No? So ito po pag-uusapan natin yan. Saglit lang po. Saglit. Ito, tingnan po ninyo, proposed confidential and intelligence funds based on the 2025 national budget. So ang ibig sabihin, ito po yung gusto nila maging confidential funds. Tanong, Marcos, tanong lang, fake news ba ito o totoo? Nagtatanong lang tayo paliwanag natin, ang total ng confidential funds ay 10.2 billion. Ang usapan po dito hindi million. Billion. Please repeat after me. Billion. Office of the President, 4.5 billion. Confidential funds. Natanong nyo ba saan niya dinadala? Sa bulsa niya? O napunta sa trabaho? 4.5 DND, 1.8 billion. Billion, not million. Grabe, hindi pa ako nakakita ng ganyang karaming pera. National Intelligence or NICA,
991 million. O ito, almost 1 billion na. DILG, ito yung departmento ni Abalos. 906 million. Konti na lang. Billion na rin. Oh, ito naman, DOJ, departmento ni Boeing. 579.4 million. Naku, mai-increasean siguro to. Kasi ano ha? Maintindihan ngayon ng DOJ. O, tingnan natin, PIDEA. Kalahati billion. So, in short, 500 million. Department of Transportation, 405 million. NSC, National Security Council, 250 million. DSWD, 18 million. Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity, 60 million. AMLAC, pati AMLAC, no? 7.5 million. GAB, 4 million. Office of the President, 0. Nada. Office of the Vice President. Ha? Ay. Oh. Nakita nyo? Ganyan po katindi. Oh. Ngayon, tanong. Iimbestigahan ba to ng Kamara? Bakit hindi nyo matanong ang presidente patungkol sa national budget o sa confidential funds kung hindi kayo bias? Bakit ang laki nung kay sa Office of the President, 4.5 billion? Anong intelligence yan mapupunta? Pulburon ba yan o intelligence? Nagtatanong lang tayo. Confidential and intelligence funds. Saan mapupunta yan? Siyempre, confidential. Di natin malalaman. Intelligence. May intelligence ba si Marcos? Parang sablay-sablay. Sinabi nga niya walang baril nun sa loob ng KOJC eh. May intelligence ba yun? May intel ba yan? Pero ang laki-laki 4.5. Oh, tapos Office of the Vice President, 0. PIDEA nga, 500 billion eh. Ano kay BP Sara, 150 million lang ginagawa nyo pang issue. Di ba? Kung hindi kayo mga ipokrito, niwala man lang nagtumayo sa inyo at nanindigan at tinanong si Marcos. Until now, hindi ko po sinasabing magnanakaw si Marcos. Baka yung taong bayan yon. Pero saan napunta? Ang laki niya na 4.5 billion. Almost half the budget ng buong Pilipinas. Sa Office of the President lang yan. Ganyan po katindi. 4.5 billion tapos yung 150 million ni BP Sara sinisilip ninyo. Kung hindi ba naman kayo nuknukan ng mga ipokrito? Oh. Marcos, totoo ba tong post na ito? Ito tayo nagtatanong lang, ha? Ah. Pero kung ito'y totoo, Marcos, ang lakas mo sa Kamara, ba't hindi ka maimbestigahan? Sa bagay, pinsan mo si si Tamba. Oh, kaya mo nilagay yan dyan eh. Di ba? Mga ipokrito rin yung mga nasa Kamara na yan eh. Si BP Sara iniimbestigahan. Mga, kayo talaga oh. Oh, ito, tingnan po natin to next topic. Oh, ito, bigyan natin ng komentaryo ha. Naisahan ni BP Sara si BBM. Vice President Sara Duterte sa NBI sa Biyernes para sa investigasyon kaugnay sa umunoy grave threat at paglabag sa Anti-Terrorism Act dahil sa mga pahayag niya laban sa Pangulo, sa First Lady at sa House Speaker. Pero git ng Vice Presidente, taken out of context ang mga binitawan niyang pahayag. Sagot din niya ang tungkol sa paglilipat ng pondo ng kanyang mga Special Disbursing Officer sa mga security officer na naungkat sa pagdinig ng Kamara kahapon. Saksi, si Joseph Moro. Ito. Mamayang konti ha. Pag-usapan natin, BBM, inaming gumagamit.
Gumagamit ng pinagbabawal na gamot. O mamaya pag-usapan natin yan, ha? May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. Alam mo, may nagkomentaryo dito na mga tanso. Mga tanso ang komentaryo nila. Parang mali ata raw si BP Sara. Sabi niya, pag namatay daw siya, patayin si Marcos, si Tamba at saka si Lisa. Patayin na siya eh. 'Di ba? Kung ikaw naman daw ang papatay, bakit mo pa raw susundin si BP Sara? Patay na. 'Di ba? Yun yung sabi nung isang tanso na hindi ko alam kung vlogger yun o sinto-sinto. Basta hindi ko maintindihan kung ano na yun. Basta huwag na natin intindihin kung sino yun. Basta yan ang kanyang patay na eh. Bakit mo pa susundin? 'Di ba? At saka, kung patayin na si BP Sara, sino magbabayad doon sa papatay? Doon sa papatay kay Marcos, kay Tamba at saka kay Lisa. Alam mo yung ganong komentaryo, alam nyo kung bakit nila nasasabi yun? Kasi po, sila po ay nasanay sa traidor. Traidor yung bossing nila, kaya para sa kanila, isahan. Ang buhay sa mundo ay parang isahan. Kailangan maisahan mo yan, kailangan maisahan mo to. Patay ka na eh, di wala na akong pakialam sa'yo. Ganon. Yung kasi yung mundo nila. Yun yung ginagalawan nila eh. Traidor. Pero kasi, alam mo, sa mga Duterte, word of honor yan. Pag nagbitaw ka, you make sure gagawin mo. Ganyan ang mga Duterte. Pag nagbitaw sila, mangyayari. Pag sinabi nila, susugpuin natin ang adik, susugpuin. Hindi ibig sabihin na nag-fail sila dahil hindi naman naubos ang adik. Pero significantly, sa lahat ng naging presidente, Duterte lang ang nakasolve ng drug addiction sa Pilipinas. Ganun ang totoo. Diba? Pinakamababa ang corruption, panahon ni Duterte. Ibig sabihin, hindi mo kailangan sisingilin ka basta't nangako ka, tuparin mo. Hindi katulad ng boss nila. Tinulungan maging presidente, trinaydor si BP Sara. Tinulungan ni Pastor at ng SMNI, trinaydor si Pastor. Traidor kasi sila eh. Kaya itong kanilang kulto, ang pag-iisip din, isip traidor. And then he said yes. Kasunod ng pahayag nito noong madaling araw ng Sabado, pinahaharap ng National Bureau of Investigation. Eto na, pinahaharap na. Si BP Sara sa Biyernes. Biyernes na po, eto na. May sabpina na si BP Sara at huhulihin si Sara. Pwedeng walang warrant of arrest. Ito po ang kanilang sikreto. Si Vice President Sara Duterte sa Biyernes. Base sa sabpina ng NBI, pinagpapaliwanag si Vice President Sara Duterte para sa posibleng reklamo ng grave threats at paglabag sa anti-terror law, batas na pinirmahan ng kanyang mismong amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong taong 2020 lamang. Kung may schedule ng pagdinig sa Kamara ang bise, pwede raw siya magpadala ng kinatawan para i-reset ang kanyang pagharap sa NBI. Kailangan niyo pa siya? Sana po, mas maganda kung mismong yung Vice President na pupunta. This will be a fair investigation, impartial. Nako, sabi niya, this will be fair investigation and impartial. May mga nagsasalita na mga taga-NBI na na yung ginawa ni BP Sara ay threat, death threat. Paano naging impartial? May desisyon na yung mga kasamahan nyo. Lumalabas na sa media. Na threat nga yung ginawa ni BP Sara. Paano impartial doon? Naglolokohan ba tayo, sir? Pambihira. Kayo ba naniniwala kayo sa magiging impartial yung investigasyon na yan? Yan din ang sinabi ng Kamara, impartial sila eh. Para sila sa katotohanan. Di nga.
impartial. Mabigat ang kaso ng paglabag sa Anti-Terrorism Act dahil ang mga masasaklaw ng ilang partikular na Tignan mo. Ito ngayon ang ipapasok nila, Anti-Terrorism Act. provision ng batas pwedeng hulihin ng law enforcement agent o military personnel nang walang warrant of arrest at idetinin ng hanggang 14 na araw bago iharap sa korte. Pwede pa itong i-extend ng hanggang 10 araw kung kinakailangan. Kung hindi raw Yan ang delikado. Ito na tayo. Ito na yung posibleng pumasok ang batas militar o batas police law, no? Parang batas police na tayo kasi ang isasampa rito kay BP Sara ay posibleng terrorism. Isipin mo, ang daming terorista sa bundok, hindi nila pinagpapapansin. Yung iba nga daw nakapasok sa kamera, di umano. Terorista, makakaliwa, hindi nila pinapansin. Tapos ito, ganyan ang ginawa nila kay Taebes, di ba? Terrorism. Bakit? Kasi pwede kang hulihin ng walang warrant. Yan ang plano nila kay BP Sara, pwedeng hulihin. Pwede nilang pagtagalin. Ibababad na yan dyan. Kita mo yung ginawa kay Atty. Lopez, contempt lang yun. Wala ngang warrant yung ginawan lang nila ng paraan yun. Tapos in-extend. Posibleng ganyan ang gagawin kay BP Sara. Terrorism. Ganyan ang ginagawa nila sa mga kaaway ng gobyerno Ganyan ang ginawa nila kay Pastor. Ganyan ang ginawa nila kay Atty. Roque. Yung kila Sara, kila Tebes, terrorism. Kila Atty. Roque, kila Pastor. Ano naman, ano yung batas na yon? Yung human trafficking naman. Diba? Bakit? Walang bail. Yari ka talaga doon. Ganun ang mga pinipili nila. Hindi sila naghahanap ng katotohanan. Para sa kanila, may inusgahan ka na, bahala ng korte, but for the meantime, nakakulong ka para manahimik ka. Ganun ang style. Tahimik kayo, basta kami, para kami, haya-hayang buhay. Pagdating ng 2028, Prime Minister si Tamba. Si BP Sara nagsabi niya, hindi ako yung convicted niya, nag-iimbestiga pa. Anong sinabi ni Sino tong sa party list ng Duterte party list? Nasa loob nga ng kamera mga makakaliwa. Yan ang terorista. Baka ako magpakulong sa kanya. Dapat siya nakulong Kung ako nandun, baka ako magpakulong sa kanya. Si Franz Castro. Hindi ko, ang nangyari po sa... Isipin mo, mas marunong pa sa abogada. Yung abogada, ginanap lang yan tungkulin niya. Bilang abogada, alam niya kasi. Totoo po. Alam niya confidential yan. Ngayon, ayaw niyo maging confidential. Ano bang katwiran? Bakit ba kayo ayaw naman yung naglululundag Ako na magsasabi, naglulupasay na naman. Bakit kailangan yung maglupasay? At unahan ninyo ang isang opisina doon ay pinagtiwala sa kanila lamang at wala ng iba ang tungkulin na magsiyasat sa pagkakagasta ng ating pondo. Wala tayong kinakampihan dyan, Totoo po. Katwiran por katwiran ko. Confidential nga Maski sa tuntunin ng Cuba, confidential yan. Yung pagkakasulat mo lang na humihingi ka ng impormasyon sapagkat kayo'y mag-undertake ng kunwarian na investigation in aid of legislation, may problema na dun dyan. Pero sa halip nga po, Kong, na questionin, ang motion na yon ni Kong Castro, sinang-ayunan, kaya nakulong tuloy. Sino sa mga yun? Sino sa mga yun? Doon sa hindi natin sinabi, I second, Your Honor. Manila 3rd District Representative Joel Chua, who chairs the House Committee on Good Government and Public Accountability, then asked the lower chamber's Sergeant-at-Arms to find Aaron Por Lopez. Ang ibig ko sabihin, nung nag-motion, anong ginamit na dahilan? Bago pa yung Sergeant-at-Arms, maya-maya pa yan Na-contempt, di ba? Di ba yung kasi bago mapunta sa contempt, anong ginamit na dahilan? Ito pa, Kong, kasi hindi lang naman yung letter daw Ito pandagdag ni Congressman Castro Tsaka nakita natin, hindi lang itong letter na ito, pati yung totality ng mga discussions pa kanina. Yun yung dahilan kung bakit nag-move tayo, ma-cite in contempt.
So, I stand by my motion, Mr. Chair. Oo. Nang dahil lamang sa pagkakasabi niya na base sa totality ng ating discussion kanina pa, ako po'y naniniwala Evasive daw kong eh. na siya Very po evasive. ay... Ano yung evasive? Umiiwas sa mga... Palaiwas. Yes. Panayang Hindi po iwas. niya dinidiretso. Pero subukan natin i-analyze, ha? Kasi meron tayong isang decision sa Korte Suprema dyan. Okay, opo ho. Ang sinasabi doon, the determination of whether the resource person or a witness is evasive or telling a lie will depend on the totality of evidence. Okay, opo. Hindi po pwedeng sasabihin niya. Tama yung sinabi ni Castro eh. Pero dapat isa-isahin natin. Baka kasi hindi naman siya nagsisinungaling. Ayaw lang niyang sagutin ng diretso. Opo. Dahil baka mapahiya ka. Maaaring pwede yun. Pwede. May katwiran kong. Hindi ba? Kasi tinetesting ka rin niya. Tingnan ko nga kanya kung naiintindihan niya ka kung yung sagot ko. Kasi kung nakakaintindi ka, marunong kang magbasa in between lines. Yun. Di ba? Kasi kung wala namang, kung halimbawa hindi pinapayagan yung pagsagot ng subliminal, halimbawa, edi sana wala nang reading in between lines. Oo nga po, Kong. Parang pagrespeto. Parang pagtansya na rin. Kung itong taong ito na nagtatanong sa akin, talagang sagad sa puso na talaga naiintindihan niya yung kanyang tinatanong. Hindi dapat mangyari yun. Ngayon, ang mandato nila, sila ang mag-iimbestiga, sila ang mag-aanalisa, sila ang tutugis, silang mag-o-audit base sa pamantayan na nakalatag sa kanilang mga rules and regulation kung paano nagasta yung inilaan na pondo sa bawat ahensya. So, ngayon, ang pinag-uusapan na pondo, Jen, ay confidential fund. Confidential fund, opo. Ayan. Ang kaibahan ng confidential fund, kesa dun sa mga ibang fund na hindi confidential, isang unit. Hindi yung kabuuan ng COA ang mag-ano dyan, ang mag-o-audit. Merong isa lamang itinalaga na isang confidential fund auditing unit, parang ganyan. Sila lamang ang merong mandato. Sila lamang ang may karapatan. Sang-ayon sa mandatong ibinigay sa kanila, ang magsusuri niyan. In the meantime, habang ginagawa nila yung pagsusuri, confidential yan. Maski na yung hindi under confidential fund, confidential pa din. Alam ba, notice of disallowance. Ang nagiging problema dyan, pagpapasok ang isang ahensya, ang isang departamento na walang kinalaman sa ginagawa ng COA, makikialam siya? Halimbawa, biglang sumulat ngayon ang isang komite ng House of Representatives, Nelson. Kunwari si Nelson ay si Congressman Joel Chua. Yung chairman ng komite. Hindi man kayo nagkakalayo. Gwapo rin po. Tama naman. Pareho kayong nakasalamin. Pero na lang kulang po. Pero lang ang pinagkaiba. Ganon ano. Nasaan na ba ako? Ayun po, yung sumula. Halimbawa, sumulat. Susulat ka ngayon, Nelson. Susulat ako. Commission on Audit. Dear Sir, Madam. Request. This is to respectfully request your office to furnish our committee of the pertinent documents and information relative to the confidential funds extended to the office of the Vice President. Nagre-request This is in line with our mandate of conducting inquiry in aid of legislation. Palaging ganun ang ano eh. Unang-una, bakit mo gagawin yung... Ba't ka susulat? Alam mo na nga confidential. Sa mga tweet, yung confidentiality nito, nakukompromiso na eh. Kasi sila hindi pa sila nag-uumpisa eh. Yung COA. Hindi pa sila tapos. At sinabi na nila sa maraming pagkakataon, kuwan po si Vice President, meron po siyang 6 na buwan. Hinihintay pa kayo sagot niya.
Bakit po unahan na ninyo siya? May palagay ako din na yung sulat nung nakulong na o ikinulong na Si Attorney. attorney. Lopez. Kasi naulinigan ko na sumulat yata siya sa COA. Yes po, yun ang pinag-ugatan ko. Huwag po ninyo muna kanyang... Bigyan ng mga dokumento. Wag po ninyo muna, wag kayo magpakadalos-dalos sapagkat hindi pa naman po conclusive yan eh. Kasi audit observation memo pa lang. Opo. Kasi kapag yun na-explica mo, o maring hindi ka nakapag-explica ng mabuti, doon pa lamang tatagos doon sa sinasabing notice of disallowance na. Eh bakit yung series, bakit yung paraan ng pagsisiyasat ay ayaw mong ituloy muna nila at bakit ka nakialam? Yes. Di ba? Opo. Yun ang una dyan. Kaya siguro, yung sinasabi mo na may nakikialam na ibang departamento. Yun na nga po, Kong. Okay? Ang totoo niyan, hindi ibang departamento eh. Hindi yung ibang branch. Kasi ito, independent body ito eh. Yun na nga po. Walang dapat na departamentong makikialam kasi ito independent. Totoo. Independent ito eh. Yun nga po ang naging Ngayon, punto ko. ano yung mga tanong na pinagtatanong sa kanya na nauwi nga doon sa kanyang pagkakakontempt at pagkakakulong? Ang pagkakaalala ko kasi, Kong, doon sa sulat sa COA ay siya ang nakapirma. Ano ha? Yun ang naging mitya ko. Yun ang Halimbawa, ako nakapirma. Anong itatanong sa akin? Ang naging parang linya po ng questioning ko, bakit mo pinipigilan? Yan. Ito. Babasahin ko. Sige. Maganda. Sige. I'm sorry, Attorney Lopez. Sabi nino. Sabi po ito ni Sino yung nagtatanong na yan? ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Yan. I'm sorry, Attorney Lopez. Yan. Dahil ikaw ang nakapirma dito and according to our rule, one of the reasons is the undue interference in the conduct of proceedings. Yun. So, may I move na nag-violate si Attorney Lopez sa ating trabaho? May I move to cite Attorney Lopez in contempt? Yun. Sabi niya, undue interference Yes. on the job Yes. of this committee. Tama. Ng Kongreso. Eh, kayo nga ang nanghimasok eh. Kanino ba trabaho yan in the first place? Opo. Ako po, ginawa ko lang ang tungkulin ko ayon po sa aking pagkakaintindi sa mga batas. Ang may mandato po na unang gagawa niyan, magsisiyasat, ay yung pong Confidential and Intelligence Fund Unit. Ng COA. Yun lang po, hindi po kayo. Ang ginawa ko po ay para paalalahanan lamang sila na yun po yung inyong mandato. Hindi po mandato ng Committee on Good Government. Sino po ngayon ang nakialam? Hindi po ba kayo? Dapat nga, Kong, yun ang lumutang. Bakit sasabihin mong ako nag-obstruct? Kayo po yung una eh. Hindi nyo po pinaraan ang proseso. Hindi nyo pinayagan na tumuloy ang proseso na sila muna po ang gaganap sa tungkulin na pagsisiyasat kung ano man yung aligasyon na hindi pagkakagasta ng tama dito sa aligasyon lang ito eh. Bakit po hindi nyo hinayaan ang proseso magtuloy-tuloy? Ano po ang dahilan? Bakit po kayo nakialam kagad? Ano po naman ang speciality po ng inyong komite na mas marunong pa po kayo sa COA, kaya nga po sila ang binigyan ng mandato na saligang batas? Kayo po ba nakasulat sa mandato na saligang batas na gawain po nyo yan? Ano isasagot kaya nila? Bulat-latin mo yung buong Article 6 ng Saligang Batas. Okay, opo. Nelson, ano ba yung Article 6? Bakit ko sinasabi yan? Article 6? Pakita mo sa... Yung Article 6, yun ang kabuuan ng gawain ng Philippine Congress. Mapa Senado, mapa House of Representatives. Basta ng Kongreso. Wala kang makikita dyan na pangihimasukan mo ang trabaho ng COA. Ganun. Paano ko Kaya dyan, dapat kung ikaw ay si Congressman Joel Chua, sulatan mo rin si Representative Castro. Okay. Sasabihin mo lang sa Dear Representative Castro, considering your enthusiastic action of meddling into the affairs of the COA, I respectfully request that you resign from the House of Representatives. Disgrasya,
and apply for a suitable position At the Commission on Audit. Yun. Yun ang gusto mo eh. Gusto pala niya. Member ka ng House eh. Ngayon, galugarin mo. Tagalog ba yun? Opo, Tagalog po yan. Kasi alam mo naman, Kapampangan ako eh. Opo. Nagpapakasiguro ako eh. Oho. Galugarin mo ang kabuuan ng Article 6 ng Saligang Batas na yan ay tumutukoy sa kabuuan ng gampanin Ng Kongreso. Mapa Senado, mapa Kamara. Kunin mo dyan, kay Representative Castro, saan nakasulat dyan Opo. na ikaw ay makikialam bago pa matapos ng COA ang kanyang gawain? Nako. Sa halip nga po kung na dapat ganun ang nangyari. Dapat siya ay nakulong eh. Kung ako nandun, baka ako ang magpakulong sa kanya. Si Franz Castro po. Oo. Hindi ko, ang nangyari po Isip-isipin mo, mas marunong pa siya sa abogada. Yung abogada, ginanap lang niya yung tungkulin niya. Bilang abogada, alam niya kasi. Totoo po. Alam niya confidential yan. Oho. Ngayon, ayaw niyo maging confidential. Ano bang katwiran? Bakit ba kayo ayaw naman yung naglululundag eh. Ako na magsasabi, naglulupasay na naman. Bakit kailangan yung maglupasay? At unahan ninyo ang isang opisina doon ay pinagtiwala sa kanila lamang at wala ng iba ang tungkulin na magsiyasat sa pagkakagasta ng ating pondo. Wala tayong kinakampihan dyan, ha? Totoo po. Katwiran por katwiran ko. Confidential nga eh. Maski sa tuntunin ng COA, confidential yan. Yung pagkakasulat mo lang na humihingi ka ng impormasyon sapagkat kayo'y mag-undertake ng kunwarian na investigation in aid of legislation, may problema na dun din. Pero sa halip nga po, Kong, na questionin ang motion na yon ni Kong Castro, sinang-ayunan, kaya nakulong tuloy. Si Yusek. Sino sumangayon? Sino sumangayon? Doon sa, kung sa ano, hindi natin sinabi, no?